Magandang araw mga idol ko. Nakakainis ba pagpatay na ang sisiw pagtingin mo sa incubator, o kaya naman hindi sila makalabas sa shell? Marami parents sa mga idol ko ay problema nila ay kulang o sobrang taas ng humidity o di kaya ay maling temperatura ng incubator. At kahit na tama naman ang humidity at temperature nito ay hindi pa rin makalabas ang sisiw sa shell nito. Tamang nagbabutas lang at mamamatay. Disclaimer lang idol ko. Itong ibabahagi ko ay base lamang sa aking karanasan at syempre sa nilalaman ng maliit kong utak. Ganito kasi yan idol ko. Kahit nasa tama naman ang temperature at humidity ng iyong incubator hindi pa rin makalabas ang sisiw mula sa shell nito. Unang-una dyan idol ko, ang magulang o parent stock na iyong alaga dapat ay nasa saktong gulang, tamang pangangatawan, malusog, walang sakit at hindi stress. Ang kalidad o magandang quality ng itlog ay napakahalaga. Kung may problema sa iyong inahin at tandang ay ganun din sa magiging mahinang itlog nito. Ang itlog na nagmula sa mahinang inahin o may kakulangan sa nutrisyon ay magiging mahina ang embryo ng itlog. Kahit na nakikitaan mo ng pagbuo o development sa sisiw nito, ito ay mahina. Ang malakas at malusog na sisiw mula sa development stage ay makukuha sa malakas at malusog na inahin. Pangalawa at pinaka-importante sa iyong incubator. Kadalasan, ang problema ay nasa humidity at temperatura. Kung hindi tama ang mga ito, hirap na hirap ang sisiw na mabuhay sa loob. Unahin natin ang temperatura. Kailangan stable ito, usually around 37.5 degrees Celsius to 37.8 degrees Celsius. Kapag masyadong mataas, naluluto ang sisiw. Kapag naman masyadong mababa, hindi sila lumalaki at nahihirapan lumabas. Dapat laging nakamonitor at nakakalibrate ang inyong thermometer. Pangatlo, ang humidity. Ito ang kritikal, lalo na sa mga huling araw ng pag-incubate. Ang tamang humidity ay nakakatulong para hindi masyadong matuyo ang laman ng itlog at para hindi dumikit ang balat ng sisiw sa membrane. Kung masyadong mababa, magiging mahirap ang pag-hatch. Kung masyadong mataas naman, pwedeng masuffocate sila. Gumamit ng hygrometer at magdagdag o magbawas ng tubig base sa readings. Ang humidity dapat hindi bababa ng 60% at hindi tataas ng 75%. Laging naka-maintain. At nakadepende rin yan sa dami ng laman ng iyong incubator. Kung ito ay loaded, mas mabilis na tataas ang humidity. Kung mapapansin mo, mabilis magpawis o may parang hamog sa loob ng incubator. Kadalasan makikita ito sa salamin o cover. Pag ganun ang nakikita mo sa iyong incubator, nasa critical na ang kalagayan ng mga sisiw sa loob. Minsan, kailangan ding i-adjust ang ventilation. Siguraduhin na may sapat na airflow para sa mga sisiw. Sundin ang recommended settings para sa humidity at temperatura ng inyong incubator model, at laging bantayan ang mga itlog, mag-eksperimento ng bahagya para makuha ang pinakamagandang resulta. Huwag matakot idol, hanggang sa makuha mo ang tamang timing sa iyong incubator. Try and try, ika nga. Marami nga lang masasayang na itlog, pero sa huli magiging matagumpay ka rin. Kung nagustuhan mo itong kaunting kaalaman idol, baka naman, huwag kalimutang hampasin ang like, follow and subscribe button. Hanggang dito na lang, ingat and happy farming with heart.